Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday morning mga lods, no? So grabe mga news natin. Hindi tayo nakapag-update kagabi kasi medyo may lakad kami nila Boy WhatsApp no? So matindi yung ginawa ni Boy WhatsApp Mga idol, ipopost ko yun, yung ginawa niyang matindi. Mapapa-subscribe kayo ng malupit. Pag napanood yung ginawa ni Boy WhatsApp mga lods. Ayan. So, mag-news tayo ngayon mga Lodi. Bawi tayo ng balita, no? Medyo matindi mga balita natin ngayon, mga idol. Malupit-lupit, no? So, kung titignan natin yung chart ng XRP, umabot siya ng 2.6. Grabe to, 2.65. Mga Lods, kaya lang wala ako kahapon talaga Medyo busy kami kahapon, so hindi ako nakapag-trade. Pero ngayon, mag-aabang tayo at puposition tayo mamaya. I'm not sure kasi baka may ano rin ako mamaya, pero ayoko na kasi mag-trade nung hindi ko siya nababantayan mga lodi na ano tayo, tinatamaan yung stop loss natin, walang kalaban-laban Kaya gusto ko binabantayan ko siya hindi ko masya. Tsaka pag nagmamadali ako mag-position, medyo mali yung nagiging decision ko, so kailangan talaga focus. So mamaya titestingin natin kung makapag-focus tayo dito mga loads, no? Pero so far goods yung ating nag-uptrend tayo. Ethereum magpo 4,000 na ulit, BTC 111, Solana $193, and XRP 2.6 mga lodi, no. So far pa-uptrend tayo kumbaga, no? Kasi maganda yung nangyari din sa CPI report natin noong nakaraan, di ba? So ito. So punta tayo dito sa ating crypto bubble. So ang hours natin, ito ang itsura, parang nagko-konso. Pero ang day natin, medyo maraming mga green, mga loads, no? Yung Hyperliquid 12%, Virtual o XDC Chronos medyo goods, HBAR yung tatlong goods natin to, mga lodi, parehas tayo meron yan. Ano pa? So maraming goods ngayon dito, no? So expect na natin na na lang, ilan na, may 31 ba ang October? 5 days na lang, 6 days. Mga lodi, matatapos na ang October. Wala bang papatunayan si October, mga lodi, na siya talaga isang October month? Ngayon medyo pahinga muna siya. Ngayon 2025 mga lodi, no? Grabe, ayaw lumipad Pero sabi ko nga, after ng birthday ko yan, mga idol, sa kain lilipad mga lods. Ayun yung sa tingin ko na mangyayari. Baka nga birthday ko, lumipad to So ayan. Punta muna tayo dito sa ating Bitpinas, no? Sabi dito mga lodi, ang pinakamatalino nating sa Office of the Ombudsman, ayan, plans to utilize AI into its investigation and prosecution of graft and corruption cases. So syempre sa atin mga lodi, first time natin itong gagawin. So hindi natin alam kung magiging okay to o magiging fair o magiging transparent kung ano man yung mangyayari dito, no? Gagamitin nila yung AI, no, para mag-imbestiga mga lodi, no. So titingnan natin kasi syempre na tayo almost talagang pag kumbaga yung mga transaction natin, meron na talaga sa puro computer na mga lods, no. So kung may imbestigahan ng AI ng maayos kaysa sa tao hindi mas maganda. Mamaya magulat yung ombudsman pag imbisigan ng AI, sila yung mga nandun. Paano kung kaalyado nila yung mga nandun? Ilalabas pa kaya nila yun, mga lodi? Ano kaya sa tingin nyo? No, maganda kung iumpisahan yan, naka-public na agad, no? Para magkaalaman na, di ba? So, hindi natin alam kung nakokontrol ba yan o meron ding bias, no? We don't know kasi first time natin So, abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Pero ito mga lodi, si ZZ, sobrang excited kasi na pardon. Nagbigay ng hint mga lodi na baka si Trump, si Satoshi Nakamoto, panis. Sabi dito ni ZZ mga idol President Trump said he believes he hasn't met me yet. So sa personal, hindi pa sila nakikita ni ZZ tsaka si Trump mga lodi. No? Hindi pa sila nagtatagpo, hindi pa sila napagkamayan mga idol. No? Would be my honor someday sabi niya, no? Tapos bandang huli may sinabi dito si Sisi, sabi niya,
President Trump and Satoshi might be the same person. Oh, patingin na naman tuloy si si Michael Saylor eh. Oh. Anong gagawin natin pag si Trump yun? Sa tingin nyo, pag si Trump yun, good news ba yun o hindi? Sa akin, bad news yun pag si Trump yun, mga lodi. Alam nyo naman si Trump, businessman yan. So, pwede niyang gamitin yun, no, para sa kanyang pansariling kapakanan, mga lods. No? Pero sa tingin ko naman, hindi si Trump si Satoshi, mga idol. Sinabi lang ni Sisi kasi nga syempre, tontuwa siya kay Trump dahil pinardonan siya. Ikaw ba naman, pardonan eh, di ba? So, matutuwa ka talaga. Ang dami mong sasabihin. Ayan. Kasi ito, speaking of Binance, XRP has surpasses the market capitalization. Ibig sabihin, naangatan na ng XRP yung BNB pala. Kasi, di ba, naangatan ng BNB yung XRP. So, ngayon, parang sa market cap, mga lodi, mas umangat unti lang. Pwede rin magbalikan tong mga to, mga lodi. Tapos, pwede rin umangat si XRP dito, pang number 3 ulit. Di ba, mga nakaraan, pang number 3 naman siya. So, nagkakaroon lang ng palitan to, mga lods. Okay lang yan, mga idol, na walang problema dyan. And then dito, nako, ang kulit nito. Sabi dito, mga lodi, nung dati, si JP Morgan, si Jamie Dimon pala. JP Morgan ang CEO na si Jamie Dimon, kasi magkatunog eh. Pakinggan natin. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have built up over many years, know your customer, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Okay. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. So dati, mga idol, ayun yung tawag dito, comment ni Jamie Dimon, no? If I was the government, I close it down, no, sa Bitcoin. Pero ngayon, mga lodi, ngayon, kasi matagal na to yung interview na to. Ngayon, ano yung pinaka last na sinabi nila, comment nila sa Bitcoin? We now accept BTC as collateral. Di ba? Sabi nga ni George, so you can't make this up, mga idol, no? So nagbabago, mga lodi. Yung mga dating ayaw at hindi sang-ayon sa Bitcoin, ngayon tumatanggap na sila ng BTC as a collateral, mga lodi, no, di ba? So wala po. So ayan, no? Nagbabago yung isip nila, mga idol, no? Grabe. Siyempre positive 'yun. Adoption 'yun eh. Tapos eto na, Genius Act, nako, November to, mga idol no, kasi nung nilabas to, mga lodi, hindi na, kumbaga nung pinasay yung batas na Genius Act, mga idol, nung nilabas yung Genius Act, mga lodi, hindi agad yun hindi agad yun magiging live, kumbaga hindi agad siya pinasay yung batas, pero yung activation niya hindi agad nun mismo sa pagpasa ng batas. Magbibilang pa ng araw, mga idol, no? So, eto na yon, no? Genius Act compliant stablecoins live soon. Kasi November, hindi ko alam kung November 28 o basta medyo last week na ng November yun eh. Custodia Bank and Vantage have launched a live network for tokenized deposits. US banks can now switch between traditional deposits and fully Genius Act compliant stablecoin. So, itong batas na to, mga lodi, ang magbe-benefit dito, syempre yung mga stablecoin tulad ng USDT, USDC, and RLUSD, no? Isa yan sa mga magbe-benefit. So, goods na goods to, mga lodi. Sabi nga dito, massive for mass adoption. Massive na, tas mass adoption pa, di ba? Diba? So, ito, maganda to, mga lodi, no? Iniisip ko nga yung Clarity Act, yung regulatory natin, mga lodi. Pag napasa yun, medyo bibilang pa rin ng, actually, month yun, eh. Nakalimutan ko kung ilan, eh. Kailan ba pinasa yung Genius Act? Basta alam ko, ano yun, eh, 128, hindi, eh. Kalimutan ko kung ilang araw, o ano. Pero ngayong November 28, magla-live na yan, mga lodi, no? So, goods na goods yan. Ito naman, Wall Street quietly braces for a 6.6 trillion Fed reversal as Bitcoin price surge, no? Ayan. Moon.
I'll explain why that 6.6 trillion number scares banks. O, sabi dito. Pakinggan natin si LE5 or Fed owned 9 trillion in bonds and stuff. Been selling them to pull cash out of the economy. Now at the 6.6 trillion and banks using the exact same number, 6.6 trillion to warn about deposit that could go to yield bearing stable coins, no? So ibig sabihin parang kasama dito yung sa Genius Act ngayon, mga lodi, parang kabit-kabit. They seem scared. They seem scared. Citi executive says stablecoin could do what money market funds did in the 80s. Those went from 4 billion to 235 billion in 7 years. Banks lost 32 billion more in withdrawals than deposit between 1981 and 1982. Oh, di ba? Baga parang ano pala no. Kasi nga dahil dito yan mga lodi. Oh, hindi ko alam to mga lodi. Dapat pa sinama to, hindi ko ma-explain. Sensya na kayo, mga idol. Oh, dito na lang tayo. Fed Governor Miran says we should have aggressive cut rate of 1%. Kasi, ang susunod na cut rate natin, mga lodi, alam nyo ba kung kailan? Ang alam ko is October 29. October 30 sa atin. October 29 sa kanila ata. Sa atin 30 ng alas 2 ng madaling araw, mga idol, no? Kasi 'di ba yung iba sinasabi nung nakaraan kasi 0.25 tayo, 'di ba? So yung iba gusto 0.50 na, half na. So ngayon ito gusto na niya is buong points na, isang buong points, mga lodi. Ayun, no? 1%. 'Di ba? So pag nangyari yung 1% na 'yon, grabe yan, mga lods. Oh. October 30, Thursday. Pero madaling araw 'to. Sa tingin ko ito yung Sa tingin ko ito yung magbabaser beater sa atin mga lodi, na papalo yung market. At tapos ng October, kaya magiging October siya dahil diyan. Pag nag-cut ng rate ng 1% yan, naku po. Antindi niyan, mga idol. Buzzer beater, no? Dun yan, mga lodi. Eto, good news naman sa mga XLM holders, mga lodi. We are proud to share that we will soon be launching the first ever XLM Treasury, a major step forward in expanding Stellar's institutional and ecosystem growth. Our target is 1 billion XLM. O, ganun din, parang sa XRP. Dedicated to driving liquidity, innovation, and long-term sustainability across Stellar-based initiatives. More official details will follow soon. A new era for Stellar ecosystem is just beginning. Oh, yan, mga lodi. Matutuwa yung mga may XLM dyan, lalo na. Kasi yung iba, sa mga may hold ng ISO 200, no, na mga coins, syempre hindi mawawala yung XLM dyan. Isa yun sa mga Kaya nga ang top 4 ng ISO is XRP, XLM, HBAR, tsaka Cardano Alam ko ayun. Hindi ko alam yung XDC, pang 5 bata XDC. So ay imposibleng wala ang XLM, no? Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung developer ng XRP o ng Ripple, siya rin nag-develop ng si Jed McCaleb, tama ba? O yung XLM, siya rin yun, mga lodi. Kaya kung may XRP ka, malamang may XLM ka rin. Tapos, eto na nga, hindi. Official sweep commercial highlight, ito pala tama. Speaking of na mga ISO compliance coins, mga idol, official sweep commercial highlights the importance of ISO 222 and reaffirms sweep central role in the global finance. So parang ito yung kanilang bagong commercial ngayon, mga lodi. Panoorin ba natin? Baka kasi may sounds to Maka-copyright tayo. Check ko lang It enables automation, reduces costs and Meron, may sounds, mga lodi, may tugtog So panoorin nyo na lang. Negative tayo dito
Basta importante yung mga yan, mga lods. At alam nyo ba na November din to, mga lods, lahat ng ISO. November din yan. Alam ko November 4 o 14. Nakalimutan ko na naman. Basta November yan, mga lodi. Tapos ito, Holy F, a hyperliquid whale just went all in, opening a massive long position on XRP and XLM. Over 736,000 in open longs. Total, $5.4 million. He clearly knows something. Are we about to witness the XRP and XLM breakout of the decade? Kaya sinasabi ko na talaga medyo magkakonekta yan yung XRP tsaka XLM. So, XRP XLM, mga lodi, merong whale na nag-open ng almost 5.4 million long position. Ilang X to, walang nakalagay. Basta yan, mga lods. No? Nakalong sila. Nakalong sila. Tingnan ko lang ating 15 minutes time frame dito. Inabot niya na yung yung dito. Yung mga naka-short na dito yung liquidation, malamang tinamaan na yan. Tatamaan muna. Tamaan muna to sa tingin ko lang mga idol. Angat pa siya ng konti, tapos saka siya magdadrop ng konti. Hintayin ko yan. Ayun ang hihintayin ko pala. No? I-liquidate niya to ng sobra kasi baka maumangat yung mga liquidation dito banda dito banda eh. So, magandang tamaan niya muna yon. Tapos, saka siya magdadrop. And then, pag nagdrop siya, yun na yun. Boom! Pwede nang lumipad. Mga idol. No? So, ayan. Tapos, asan tayo? Nako, ito, Ripple. Kasi, di ba inacquire nila yung Hidden Road, mga lodi. Ripple finally closes 1.25 billion Hidden Road acquisition. This makes Ripple the first ever crypto company to own and run a multi-asset prime bro. Kaya nga Ripple Prime mga lods diba? With the amount of money they are making by selling their own token, they can buy 100 more companies. The question is still remains about the adoption of XRP. What does Ripple have to show apart from some buzzwords and adoption from boomers? No, kaya nga ito, syempre meron pa rin talaga mga may doubt mga lodi, which is hindi na talaga yan mawawala. No, pero syempre kung ikaw ewan ko dito, marami siyang tanong kaya nga sinabi nga ni Brad Garlinghouse, 'di ba? Lock in na mga lodi dahil ang XRP nasa sentro yan ng lahat ng ginagawa ng Ripple, no? Strategic move by Ripple expanding into prime brokerage signals a push deeper into institutional crypto, not just payments. Ripple Prime could be a key bridge for the big capital entering digital assets. So, ang laki talaga ng gagampanan ng Ripple tsaka ng XRP, mga lodi, ngayong panahon na to. Once na nagkaroon na tayo ng full adoption, mga idol, tatandaan nyo. Sabi dito ni Monica Long muna, the opportunities now available to Ripple Prime, expansive with RLUSD already being used as collateral for a number of prime brokerage products and Ripple, etc. Sabi dito ni Vincent Code, XRP is the holy grail pala. XRP is the holy grail of crypto use case. It's an unbelievable opportunity that will come and go relatively quickly. I'm glad I discovered it years ago. I'm not a massive whale or buyer, but have a little retirement bonus in it. And cause a lot of you keeping asking, 2030 is my prediction for low 3-digit, assuming progress continues the way it does. Kasi marami pa rin nag-predict, mga lodi, 2030, 3 digits, ano pa yan, 5 years from now, saka lang siya mag-$100. Pero, marami rin nagpipredict na 2030, 1,000, 2030, ganto ganyan. So, ako nga, 2 digits lang, mga lodi, ngayong cycle bago matapos yung taon. Medyo talagang sobrang happy na ako nun, mga lods. No? May mga pang-invest na tayo sa susunod na bear market pagka ganun, mga lodi. No? Tsaka, syempre, medyo luluwag tayo nun, mga lods. Magiging hip-hop.
Ito. But why only now are they looking at ways to use XRP? Makes it sound like XRP is an afterthought and not a priority. Yung mga ganito ibig sabihin kasi mga Lodi, hindi nila alam no? Kasi sinabi, ang tagal na ng XRP, ba't ngayon lang sila nagaganto ng early adoption? Kasi nga nagkaroon sila ng kaso. Hindi sila, kumbaga, ayun nga yung nag-hold sa kanila yung kaso na yun ng SEC Si Gary Notpa Grensler di ba? Ayun yung nag-ano sa kanila. Ngayon, panalo na sila sa kaso, di ba? So, ayun na yun. SEC lawsuit ended not long ago, amigo. O yan, di ba? So, halatang mga mga hindi nila alam yung kumbaga nangyayari sa XRP, mga idol, no? Tapos ito naman, XRP integration with SWIFT via ISO 200 enable instant cost-effective cross-border transaction for banks. Sabi dito ni Altcoin Pax, do you understand the importance of this post? XRP is going to 1,000, sabi niya. Understand? So, ayan, marami nag-predict, no? 4 digits na agad, mga Lodi. Pero siguro hindi pa yan ngayong cycle. For me, kasi marami nagsasabi, once na mag-play na lahat yan, mga idol, globally, lahat, no? Ng mga partner ng Ripple, nag-play na ETF, mga bangko, mga ganito, ganyan, partnership, talaga nga, kung sabay-sabay yan magpi-flip, ay magpi-flip talaga ng biglaan na siguro 3 digit agad pang. Pero kung paunti-unti yan, hindi naman sabay-sabay yan. So unti-unti din yun, mga Lodi, di ba? Unti-unti din tayong tataas, hindi yung isang gabi lang boom. Iwan talaga yun pag ganun, mga Lodi, nakakalungkot yun, hindi ka nakasabay. Ito. The Evernorth, ay grabe to, mga Lodi, makukompleto na nila yung 1 billion. The Evernorth treasury is almost complete. Just 7 days after creation, the wallet now holds 388,000 plus XRP or 993 million, closing in on the $1 billion XRP treasury mark, activated by a BitGo self-custody. So ito na, mga Lods, no? Meron na silang 388 plus na XRP na almost na yan 1 billion, 'di ba? Grabe, wala na, hindi nakalagay yung gas fee. No, iba nakalagay so naman eto, mga Lodi, kilala niyo si to, 'di ba? Si James Wynn, mga idol, yung trader na laging talo. Pero may panalo rin, 'di ba? Nananalo siya na total. Sumikat siya kasi nag-profit siya ng malaki, tapos yung nung pinrapit niya, parang naubos din nata Pero ito, mga Lodi, I've spent the last 24 hours going down the rabbit hole of XRP. I have decided to invest a significant portion into XRP. Na? $25 plus ata. Hindi ko alam kung 25,000, 25 million, hindi natin alam I believe it could revolutionize the banking systems. It's a gamble, as all investment are. Whether you are Team XRP or not, I want everyone to educate me on pros and cons. So, ayan mga Lodi Mismong si James Wynn, mga Lodi, na dati talagang puro lang to, mga idol, di ba? Puro Bitcoin, Ethereum. O ngayon, invest na siya sa XRP. Kaya nga sabi dito ni Phil, it's happening. The world is waking up to the XRP ledger and its power. What we, the XRP family, saw early, we stayed strong when others faltered. Still so early. O, di ba? So, kumbaga, yung mga sikat na mga ngayon, mga Lods, nare-realize na nila na kailangan nila mag-invest sa XRP. Di ba? Ulitin ko, mga Lodi, Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP o ng kahit anong coin. Huwag kayong bumasi sa akin para bumili, mag-hold o mag-benta ng coin. Hindi po ako financial advisor. Do your own research, mga idol. Nagbabalita lang tayo. Ayan. So, ayun yung ating mga balita, mga Lods. No? Pero, dahil hindi tayo nakapag-news kagabi, magbabasa muna si Jeblo ng comment, mga idol nyo. No? Ayan. Medyo mahaba to, mga idol.
Ang dami nang nag-ano itong Sachi, no? Tsaka yung isa nin, ano ba ibang, ayokon mo na kasi mag-ano ngayon, mag-entertain ng ibang coins mga lodi, no? Kung gusto nyo mag-ano ng mga ibang coins, hanap na lang kayo ng ibang content creator siguro sa YouTube for now, no? Kasi focus lang ako mga lodi, hanggang December lang ako, hanggang January lang tayo eh. After nun, yan, saka na tayo mag-explore ng kung ano-anong coins mga lods, no? Si Jason, si Ronin, ayan, shoutout sa'yo, Ronin Padilla. Si Mitch, Ambushing. Kuya, suggest ko po kayo na pre-wallet kung saan pwede mag-imbak ng in the future. Sabi ko nga, itong MetaMask, goods lang naman yan mga idol. Hot wallet, pwede rin sa Ronin. Yung ano ba yung coins nyo, hindi natin alam eh. Pero, ayun yung mga pre, di ba? Hindi ko alam yung Trust Wallet hindi ko kasi wala pa ako nun eh ng Trust Wallet mga idol. Tapos meron din yung Shaman Wallet, maganda din daw yun, kaya lang wala din ako nun, pero alam ko lang yun. Pero hindi ko alam kung free yun. Alam ko free, sa tingin ko free pala. XRP is a scam, sabi dito ni Jerwin Nieto. Since the age of the dinosaur, the hearsay. Ayan, di ba si Jerwin. So, wag kang bumili, ganun lang naman yun. Kung sa tingin mo scam, wag kang bumili, ganun lang yun. Mark Eugene, Kronos, pera yan sa Iceland. Which is kasama sa top 5 na mataas na mayamang bansa sa buong mundo. Talaga ba, idol, sa Iceland? So, meron akong Kronos, kaya lang onti lang mga lodi. Konting-konti lang yung mga coins ko ngayon. Sabado na, lasing na naman mamaya si Idol, di na makapag-upload mamaya. Hindi ako nakapag-upload talaga kagabi, pero di ako lasing. Umalis kami, mga lodi. Baka mamaya pa ako malasing. Si Meowsy. Boss, gusto ko sana i-share sa'yo yung indicator na gamit ko sa TradingView. Hindi, okay lang Idol. Okay lang, kumbaga sa next time na lang ako, idol, no? Pag kailangan ko na. Sa ngayon kasi hindi ko pa naman siya kailangan. Masaya pa ako sa sarili kong trade. Mga lodi, so far profit naman ako sa sarili ko. Ayan, nakapagbudega tayo ng konti. Nakalabas nga kami kagabi. Ayun, pero saka na muna lods, no? Mas gusto ko kasing ako yung mismo nag-aano mga lodi. Si Logoman TV. Shoutout, pero salamat sa iyo, idol Brian, Boss Jeb, yung nag-donate kay Trump ng 130 na malamang si Sisi yun, kunwari ayaw pa siya ipa-announce, no? Kaya nga, sa tingin ko nga siya din Disley, shoutout sa'yo, Lisa Yongson, Brian Torres. Kuya Jeb, paano mag-deposit sa BitGet? I-ano ko na kaya, i-public ko na kaya ulit yung video. Pin-private ko kasi yung tutorial ko sa BitGet, mga lodi, nung paano mag-start tsaka paano mag GCash to BitGet, BitGet to GCash, kasi nga pinagbawal ng SEC mga lodi. Naging mahigpit sila ng mga nakaraan, 'di ba? Parang aanuhin yung mga content creator na nagpo-promote ng mga ban na crypto exchange. So, kaya pin-private ko muna 'yon. Siguro ipapublic ko na lang siya pag malamig na yung lamig-lamig na. Medyo mainit pa ngayon mga lods Kelma Mangun, ayan, shoutout sa iyo. Ayan, taga Pampanga si Idol, no? Salamat Idol Si Erwin, yung Kowa AI, oo nga po lagi po yan. Always watching pa rin, Boss Idol Jeb Dan. Subscribe kay Boy WhatsApp, Globis TV. Ayun, shoutout. Salamat sa iyo, Pete. No, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Boy WhatsApp, mga lodi, subscribe naman kayo kay Boy WhatsApp. Nandito sa baba ng description yung kanyang channel, Globis nakalagay. No, ilan na ba si Q? Ayan na, 5 na lang, magto 200 na, mga lods, no? Subscribe kayo, mga idol. Tutuhain batang chikito na yan. Boss Like Dan po at kay Boy WhatsApp, matik na yan. Salamat po sa update. Ayan, shoutout sa iyo, Phil Habis. Yornero, BlackRock sold 101 million worth of Ethereum. Naku, bakit kaya? Ano to? Crypto bubble mo, nagka-idea mi lods. Ano yun? Crypto bubble mo? Ano itong link na to? Hindi ko i-click yan mga lods
Si Jonathan Di Guzman, Escape. Araw-araw mi nanonood video mo, Lods. Very informative. Salamat sa Idol. Jun Abindanyo ng Bulacan, ng Robin Padilla ng Bulacan. Elmer TV, shoutout sa'yo. Ba't di mabasa comment ko, Boss Jeblo XRP? Holder din naman ako eh. Papasuporta lang din sana ako dito sa bago kong gawa na YouTube channel. Ba't di mabasa? Binabasa ko naman Kaya lang kasi gabi ako nagbabasa. Ngayon lang ulit ako nagbasa ng umaga kasi hindi ako nakapag-update kagabi. So ibig sabihin kung hindi ako nagbasa ngayon, di ko ulit mababasa. Ako magagalit yun. Usually gabi ako nagbabasa, Idol, no? Si ano yun, Pool D Chase. Oh, ayan, Idol, no? Subscribe din ako sa kanya. Hunter L, 189 subscriber na. Ni Boy, what's up? Ayun, salamat sa iyo, Idol, Si The Big Pela, shout out. Boss, kung not connected sa internet yung cold wallet, paano malilipat from exchange to cold wallet? T. From cold wallet to exchange para i-sell gawing cash. Ita-transfer mo lang. Hindi ko alam kasi hindi ano daw may from cold wallet to crypto exchange. Yung kunwari XRP to XRP, yung address. Wala kang internet daw. Kailangan, paano mo open yung crypto exchange? Oo nga naman, boss. Paano mo open yung crypto exchange mo? Wala kang internet. Binasag tayo ni boss dun Tama nga naman. Ma-open mo yung cold wallet mo kahit walang internet. Pero paano mo mapapasa sa crypto exchange mo? Kung wala kang internet, di mo ma-open yung crypto exchange mo. Yun na. Di ba? Santos Jandel, shoutout sa'yo, Idol. Orwell 1984. Ano yan, Idol? Blockchain, dapat transparent, Boss Idol, para DeFi talaga. Shoutout, Boss Idol, Viking Saturn XRP. Army here, still holding. Ayan, si Gilbert. Shoutout sa'yo, Idol Gilbert, Ronin Padilla, shoutout sa'yo. Puro good news no? Baby Vlogs Learning, shoutout sa'yo. Boss Idol, shoutout, Viking. Inuwalt mo na naman, Idol. Si Instinct, 143 lang XRP ko, Idol. Goods, kung ano lang yung kaya, Idol, no? Hindi sabi ko nga, hindi mo kailangan piliting ng madami. No, kung ano lang yung kaya mo, ganun lang yun, para hindi mo pagsisihan. Nakakatuwa yung banner ng Ripple. Dati yung order niyan is clock na 329 ang time. Tapos coins, tapos yung receipt na may 1984 na euro. Tapos street sign ng Wall Street at Broad Street. Tapos yung building ngayon parang na-flip yung picture. Tapos pinalitan ng bull yung building. So nagpalit ng order. Order flip, building switch to bull. Bull flips the switch. Grabe si Idol, naisip mo pa yun. Galing mo Si ano yun? Si Campis from Ham. Pyrocus TV, Blockchain Main Server PH, magkaroon ng data center o main server dito sa Pilipinas. Naku po, sabi niya, the computer system. Ayun, isa pa yan mga Lodi, no? Yung sunog sa DPWH, sinabi nila sumabog yung computer. Ako mga Lodi tagal ko na nagko-computer mga Lodi. Computer shop pa lang, no? Hanggang ngayon, kumbaga simula nung natuto ako mag-computer, hanggang ngayon nagko-computer ako. Wala akong nakita sumabog na computer. Yung nakinaya, yung iya sa kanila yung computer. Walang ganun mga Lodi, biglang sumasabog. Kalokohan yun mga Lodi. Sabi nga niya malabo pa sa sabaw ng ulikbang pusit Niloko tayo, no? Paano kaya naisip yung ganun dahilan, no? Naisip siguro na talaga mga bobo yung mga Pinoy, no? Sabihin mo, sumabog yung computer. Para kasi computer, yan sumasabog yan Siguro naisip nila, bobo naman yung mga Pinoy. Paniniwala yung mga yan. Yun ang mga tao talaga, Hindi nila alam sila yung bobo, no? Kasi inisip nila na mabobobo nila tayo. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Ja, nasa isip ko lang hindi kaya si Ripple yung sinabi na data center sa ibang bansa. Hindi lang papayag ma-announce si Ripple. Yung mga post kasi sa social media, madalas OA or misleading. Baka XRP Ledger na yon, sinabi di pa natin alam.
Pwede. No, pwede naman yun, idol. Si Adjong, Gerald. Lods, ask ko lang, always 1 minute time frame po ba tinitingnan nyo po? Opo, sa 1 minute time frame, madalas ako nagtitrade. Pero tinitingnan ko rin yung, bago ako mag position, tinitignan ko yung medyo, kunyari, 1 hour, 4 hours, 15 minutes. Ayan, dito, kunyari, titignan ko to. O, to, 15 minutes time frame to. So, may kita natin yung pag sinum out natin, di ba? So, kaya doon ko naisip na, uy, baka pwedeng anuhan to. Tagusin muna. So, pag nag 1 minute time frame ako, ibig sabihin, punta tayo dito. Sa 1 minute time frame. Pag nag 1 minute time frame ako, ibig sabihin, pwede pa ako mag-long hanggang matagos niya to. 'Di ba? Ayun yung blue. Oh, ayan oh. So, pag bumaba lang siya ng konti, halimbawa bumaba siya dito. Ayan oh, pababa na ngayon. Pwede pa ako mag-long diyan bago pa saka niya to tagusin. Tapos pag tinagos niya to, pwede na ako mag-short ulit. Oh, parang ganoon dahil nakapag-desisyon ako doon dahil nakita ko yung 15 minute time frame. Pero lagi ako natingin dito kasi dahil nga mataas yung leverage natin, konting galaw lang yan, medyo malaki na yan. Halimbawa, ito, nakita ko to. Pwedeng ano to, mga lodi. Oh. Di ba? Ngayon lang natin nakita to. So, pwedeng bumaba pa to eh. Sa tingin ko lang bababa pa to hanggang dito bago siya tagusin niya yung blue. No? Ayan. Bababa pa siya hanggang dito. Saka siya tatry niyang tagusin yung blue and then saka siya mag-drop. Ngayong araw lang mga lods. No? Ayun yung sa tingin ko pwede mangyari, mga lods, no? Siyempre, tiwa-tiwala, kaya nga ako nangyari. Legit ba yung sinabi mo? Pwede ba mangyari yun? Sure ba yun? Siyempre, hindi yun sure. Pero, matututo ka kasi sa tagal mo na nagtitrade, parang nagkakaroon ka na ng prediction kung ano yung mga pwedeng mangyari. So, sa akin, ayun yung nakikita ko. So, yun yung susundin ko. Once na manalo ko, di dumadagdag yung kumpiyansa ko sa mga decision ko o sa mga prediction ko. Ganun lang yun eh. Kapag natalo ko, di magano, mali yun mali pala ako So, magdadalawang isip 50-50 na ako niyan sa susunod kung tama yung mga desisyon ko. Pero so far, mga idol, goods naman, no? So, ayan. Ano pa yung tanong niya? Ayan, dito na tayo. Si Alonir. Ayan na yung Epic token. Nagpaparamdam na bumili ako niyan nung tinanong ko opinion mo sa Epic. Yung control, si Master Pitts, yung control sa budget dapat foreign. Common sense na lang yun, sabi niya. So, common sense na lang yan ngayon. Jaris TV, yung open trade ko sa XRP nung isang araw, 2.4, buhay na buhay pa. Positive 25%. Nag-adjust lang ako ng lock profit kasi baka biglang manggulat ng pump si XRP. By the way, Jeblo, nanood ka ba ng live ni Robo kagabi? Anong masabi mo sa topic nilang flat ang earth? Kasi mga lodi sa mga ganyan, nyari yung mga ganyan topic kung gusto ko din yan yung mga flat ang earth, tapos kung nakapunta ba talaga sa buwan yung mga tao, o kaya yung tungkol sa mga Bermuda Triangle. Pagdating kasi sa mga ganyan mga lodi, opinion based yan Kumbaga, pwedeng tama yung opinion mo, pwedeng tama din yung opinion ng iba. 'Di ba? Kasi wala pa namang napapatunayan talaga na ganoon, no? Pero sa akin, bilog yung mundo. Sa akin sa akin yun mga lodi, no? Pero ang ganda rin kasi ng mga points ng mga flat earthers Meron akong mga napanood sa YouTube na mga flat earthers na pinapatunayan nila na flat yung earth. Meron nga ako nakita, basta marami ako nakita ganyan, yung, di ba bilog yung mundo? Asan na natin, chart natin. Di ba bilog yung mundo? Kunyari, ito yung, ayan. Ito yung ice wall, no? Andiyan yung ice wall natin. Mga lodi, tas andyan yung mapa ng mundo. Ayan, yung mapa. Ayan. Pero, yung ice wall natin, mga lodi, meron pa palang flat na mundo na gano'n na hindi pa na-explore ng mga tao. Andito lang tayo, mga lods. Tas yung ice wall na sa Antarctica, sa yan, nandyan yun. Meron ako nakitang gano'n
parang base sa Hunter x Hunter. Di ba ano ba yun? Ano ba yung island na ano? Grid Island. Hindi yung Grid Island eh. Yung pinuntahan ni Gene Flix, nakalimutan ko na. I-comment nyo nga mga idol. Yung malawak pa na ibang mundo. Kung nasan yung lolo ni Lucky Lua. Yun, so maraming ganun. Kaya lang syempre, opinion based nga yung mga ganyang issue. So, maganda yan pag nakainom. O kwentuhan nyo ganyan. Pero hindi ko kasi naanin eh. Pag nanonood daw kasi kay Boss Robo mga Lodi, minsan mahina, tinitignan ko lang yung trade niya, mga idol, no? Pero minsan, nilalakasan ko rin. Kaya lang, ang ginagawa ko, pag nanonood daw kay Boss Robo, may pinapanood din akong ibang something. Halimbawa, nanonood ako ng anime, nanonood ako ng movie. Ganon. Kaya minsan, hindi ko napapakinggan eh. No, pero sayang. Nanonood pa lang, napakinggan ko, nag-comment ako eh. Jaris TV, shoutout Bitcoin Honey, shoutout sa'yo. Job Velasco, sana nga Lods Prime na ito ni XRP. Libre ka na, boss. Congrats. Anong libre? Manlibre? Pwede naman. Pag pag lumipad, pwede yan. Mag-field trip ko kayo lahat sa Circle. Sa Quezon City Circle. Memorial Circle. Tama, hindi pala. Memorial City. Quezon City Memorial. Memorial yun, di ba? Skylab, shoutout sa'yo. Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Mikey. Si Ferdinand Di Sir. Ayan, watching from Riyadh si Idol. Ingat ka dyan lagi. Shoutout si Idol. Si Lucky Mix Vlog. Sana diretso ng bullish XRP para yung isang XRP po mag 1 million na. Grabe naman yun. Shaman Wallet, try nyo. Sa mga kapwa ko, wala pang pambili ng cold wallet. Ayan, sabi ni Prince Olayaw. Sabi ko nga, kaya wala kasi ako nun eh. Goods din siya under XRP Ledger. Dito muna tayo pag bull market. Na saka na tayo bili ng cold wallet pala sa ayun. Pag bull market na lang daw kayo sa kabili pag nag-profit na kayo. Pero sabi niya Shaman Wallet. Try niyo pag-aralan niyo mga lodi yan, baka kasi may mangyari sa inyo. Pag-aralan niyo muna. Pero marami na ring nagsasabi sa akin na goods daw yung Shaman Wallet eh. Ayan si Prince Olayaw. Si Books, galing talaga magpaliwanag ni Boss Robo, mga scalping naka-position ako, naka-192. Di ba? Sabi ko sa inyo mga lodi. Marami ako natutunan dyan kay Boss Robo, mga idol. Tandaan yan. Kaya nga lagi ko siyang binabanggit dito eh. Kasi, pag nanonood ako sa kanya nun, maski hanggang ngayon, actually, kahit na lagi na ako nanonood sa kanya, ibang mga paliwanag niya inuulit na. Pero, kumbaga napakinggan ko na dati, pero talagang ang galing pa rin. Mga lods, no? Talaga may kita mo na papasok pa rin sa utak mo na, ganun pala yun, ang galing na na. Di ba? Pwede naman walang foreign entity ang makialam. Ang tanong lang, sino ang magde-develop sa Pinas? I know may magagaling tayong programmer at developer, pero blockchain kasi yan. It took a lot of good blockchain years of processing bago nila ma-search ang usability niyan. Tas dito sa Pinas, ayaw nila mag-foreign help. Sa ibang bansa na lang magde-develop. Ayun nga, no? Sa tingin ko, mahirap din talaga eh. Si BJ Ramirez, yo, Dan din mag-subscribe kay Boy, what's up? Salamat sa iyo BJ Ramirez, idol Kalit Chugas, mahirap ata magtayo ng data center sa Pilipinas kasi baka sumabog na naman. Yun na nga. Lawrence, bull market pa rin, buti na lang, sabi ni Idol. Zaiki, bilhin na kayo mga loads ng cold wallet, lalo na yung may mga malaking hold na coins na hack kasi yung kay Alex Choi, crypto na worth $1 million na. Si Alex Choi, nakalagay lang sa MetaMask at hindi niya na-recover. Naku! Alam nyo, ang ano sa MetaMask, mga lodi, ang ano dito, mga idol, yung mga coins, address, no? Ayun yung mga mahirap dyan, pag nagpasok ka dito. Kailangan yung mga address dito talagang taman-tama. Seed phrase yung global. Tsaka yung seed phrase mo, mga lodi. Yun talaga importante. Pero syempre, sa tingin ko, safe pa naman to. Baka may nagawa lang siyang kakaiba. Si Alex Choi. Chirico, shoutout sa'yo. Wag na muna mag-blockchain ng Pinas. Pag digitalize na lahat ng paperworks, doon na tayo mag-blockchain. Tama ka dyan, pwede yun. Agreed ako dito. We're still newcomers pagdating sa blockchain at meron naman ng mga available blockchain at hindi naman yan kaagad magla-lockout. May urgency kasi na magbalik ang tiwala ng Pilipino
and to transparent record para mabawasan ang korupsyon. Crocodile farm kasi ang Pilipinas. Tama ka, kakapal na mukha ng mga crocodile dito, mga lodi. Ang titigas ng face. Stella Villa, shoutout sa'yo, Clavis, si Clavis pala, sorry. Parang nilalako lang sa Divisoria, o yan. Yung ganyan ang gusto nila, dapat pagandahin nilang yung local system para walang maging problema. Okay yan na meron tayo local blockchain server, pero dapat kumuha ng experts para maganda yung maging takbo ng system. Tama, ano? Kunin nila si David Schwartz. Si King Shangsheng. Si Pinoy Tips, siya yung nag-champion, ha. Mga lodi, si Pinoy Tips. So, ayun yung upload o news natin ngayong update pala. News natin ngayong Sunday, mga idol, no? So, sana mamaya makapag-news ako, no? Pero kasi, I don't know, eh. Kaya nagbasa na ako ng comment ngayon, mga lodi, no? So, may pinaplano kasi tayo, mga lods, eh. Kaya medyo busy tayo. So, kita-kits tayo sa susunod na video natin, mga lodi. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Boy WhatsApp at sa akin, syempre. At paki-like ng ating video, mga idol. Salamat sa mga sumusuporta sa channel ko, lalo yung mga subscribe sa channel ko na yung, tawag dun? Membership. Ayan. Salamat sa inyo, mga idol. So, kita-kits tayo sa susunod na video. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo if you want to subscribe to me. It's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, you don't know what to know. ano? You don't know what to know. You don't know what to know? Meron ba nun? Ayan. Bye-bye. Bye-bye ka na.